Gaano nga ba kahalaga ang komunikasyon? Ano ang magiging epekto sa isang relasyon kung hanggang sa paggamit na lamang ng teknolohiya nakaasa ang bahagian niyong dalawa? Gaano nga ba kaimportante na nakakausap kayo ng harapan at nakikita niyo ang isa't isa ng lubusan? Tunghayin natin ang kwento ni Michael, ang boses na bumihag sa isang dalagitang ni minsan hindi siya nakita. Ngunit sa tulong ng cellphone, nagkatotoo ang katagang love is in the air. Michael, gising na anak. Mahuli ka na sa pagpasok mo sa klase. Kailangan mong humabol dahil graduating student ka na. Ito ang pinakamahalagang hakbang mo para sa hinaharap. Dalian mo na at bumangon ka na dyan. Panibagong umaga, panibagong buhay. Pare-pares lang din naman ang ginagawa. 18 taon na akong ganito. Sa pag-aaral, binubuhos ang lakas at enerhiya dahil ano pa bang magagawa ko kundi magbasa, magsulat. Magbasa, magsulat. Kumain at bago matulog, magbasa na naman. Kinulong ko na ang sarili ko sa ganitong buhay dahil anong magagawa ko? Hindi ako gwapo, hindi rin matangkad. Kung kinukumpara ang itsura ko, malapit na akong maging kamukha ng aso. Kahit araw-araw pa akong kumbisiin ni ina na ako ay ang pinakagwapong lalaking nakita niya ay wala pa rin talaga. Kulang na nga lang, inauyuan ako miskin ng salamin dahil sa tinataglay ko. Opo inay, bababa na po. Buti naman at bumaba ka na. Bilisan mo nang kumain at darating ng sundo mo papuntang eskwelahan. Kailangan mong maka-perfect sa exam ngayon ha. Hindi ako papayag kahit may isang mali. Dapat lahat ng gagawin mo ay tama. Ayaw kong matulad ka sa akin na dahil sa isang pagkakamali, iniwan ng taong pinakamamahal. Huwag kang tutulad sa lalaking yon na walang kahit katiting na pagmamalasakit. Sige po, nay, kakain na po ako. Maraming salamat po sa masarap na pagkain. Aalis na po ako. Mag-iingat ka anak. Tandaan mo, perfect ha? Perfect. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. Can't pretend that I'm alright. And you can't change me, 'cause we lost it all. Pati ba naman dito kailangan perfect? Sa lahat na lang ng bagay kailangan perfect. Ipinagkakait naman sa akin lahat. Matalino nga, pangit naman. Anong future ko dito sa mundong ang main requirement ay with pleasing personality? Kung sa job interview pa lang kapag pangit ka, ligwak ka na, pahirap sa buhay. Hindi naman kami mayaman at alam kong ikaos naman si nanay na maliit na pinagkakakitaan. Buti na lang talaga, mayroon nito. Ipagdarasal ko sa lahat ng mga santo na biyayaan ng masagana at mahabang buhay kung sino man ang nakaimbento nitong regalo mula sa langit. Matingnan nga muna kung may nahanap na nga ang pinakamamahal kong Omegle na taong nakalaan para sa akin. Destiny, please be good to me. Chat to strangers, let's go! Hi, Hi! Mike, 18, single. Liza, 18. Single din. So anong hanap mo dito sa Omegle? Friends lang. Charot! Siyempre gusto ko ng pampalasa sa buhay kong nawalan na ng kulay. Ay, ganun ba? Friends lang din hanap ko eh. Wala kasi akong kaibigan in real life. Kaya ganito, sa pinakamahalagang app sa Play Store, nakasubaybay. Ulit pa. Coral, mas mahalaga pa rin na makipag-usap sa totoong buhay. Napakaraming taong pwedeng makausap. Pipiliin mo nga lang talaga kasi yung iba, iiwan ka. Mga mandoloko kayong mga lalaki. Hindi mo kasi alam na pagdadaanan ko kaya sinasabi mo yung mga bagay na yan. Hugot na hugot? Hindi naman lahat ng lalaki manloloko. May mga tao lang talagang pilit na dinudumihan ng natitirang kagandahang taglay ng mga kalalakihan. Hay nako, sawang-sawa na ako laging iwan. Sa lahat ng mga naging karelasyon ko, ako lagi ang dehado. Yung isa, ako pinagpalit sa iba. Ang mokong dinitch ako sa date namin. Yun pala, may katukaan sa sinahan. Lion King ang pinapalabas, pero may ibang nilala pa ang hampas lupa. Yung isa naman, anak ng politiko, mayaman, pogi, may kotse,
At lagi ako may Ferrero Rocher kapag Valentine's. Isang araw naman ng February, nakita ko yung driver. Dose-dose ng Ferrero ang binibili sa grocery. Ponyeta! 12 pala kaming pinagsasabay-sabay. Bakit hindi na lang siya nabulok sa impyerno? Grabe naman. Huwag kang mag-alala kapag ako nagmahal. Hindi ko kailan malulukohin yung minamahal ko dahil alam ko ang pakiramdam ng masaktan at maiwan. Huh? Bakit? Iniwan ka na rin ba dati? Hindi ako, pero niloko ng lalaking akala ko pinaka-perpekto ang babaeng pinakamamahal ko. Iniwan kasi ni tatay si nanay dahil sa akin. Ako ang may kasalanan ng lahat. Huy, hindi ko man alam ang buong kwento. Pero tatandaan mo ha, hindi mo kasalanan ng lahat. Kasalanan mo ba na kumain ng mga paniki yung mga Chinese kaya nagkalat ang biktima ng COVID-19? Kasalanan mo ba na parang nakasabu yung nakaupo sa palasyo kaya hirap na hirap ang mga Pilipino? Hindi mo pasan ang mundo at mas lalong hindi mo kasalanan ng paghihiwalay ng pangamagulang mo. Uy, thank you ha. Teka, ano palang pangalan mo sa Facebook? I-add kita para doon na lang tayo makapag-usap. Kunin ko na rin number mo, tawagan kita, kwentuhan ulit tayo. Ito yung number ko, 0960-604-5148. Sige, confirm mo ako ha. Kel Mendez, tawagan kita pagkatapos ng klase ko. Oh, shems na malagkit, kinikilig ako. Lord, is this the sign? Ito na ba ang nilaan ni Destiny sa akin? Saktong papalapit ng araw ng mga puso. Ito na ba ang binigay sa akin ni Valentino na makakasama ko pang habang buhay? Kuya, nakakaistorbo na po kasi kayo. Napakalikot nyo, para kang bulating binuhusan ng sandakot na asin. Akala mo naman pogi para makapag-emot-emot sa bus, wala kang karapatan. Sorry miss. Ganito talaga ako. Bakit kasi napaka-insensitive ko? Tapos dahil hindi ko kaya makipag-usap sa ibang tao, bukod sa pamilya ko, hindi ko kaya makapagsalita ng diretsyo. So, honor student ako. Pero pagdating sa recitation, itlog. Buti na lang may mga guro na nakakaintindi na hindi lahat ng estudyante magaling sa mga bagay. May mga magaling sumulat, kagaya ko. Perfect sa written works at exam. Pero sa performance, nangangatog ang kalamnan at halos napaluhod ako tuwing pinapapunta sa harap. Ewan ko ba, dahil siguro na-insecure ako. At dahil pangit ako. Ganto pa rin, nasa sulok na naman ako at dumidipa sa cellphone kong halos sa paglumaan na ng panahon. Maingay? Oo. Nag-uusap-usap ang mga kamag-aral ko dahil sa gagawin nilang pakulo sa darating na araw ng mga puso, pero ako sa bahay, wala rin si inay dahil sa trabaho. So katulad ng mga nakaraang mga taon, mag-isa ko na lang susalubungin ang araw ng mga magkakasintahang naglalampungan sa bisig ng isa't isa. Liza? Si Elizabeth to ha. Yung kababata ko simula kinder na nakalaro ko pa nung nasa Gapiti kami ni Naitay. Siya yung tanging babaeng nakasama ko noon. What the? Nahiya ko sa kanya. Hindi ko akalain ganito to. Teka, pipindutin ko ba? Buti na lang talaga itong dami account ko itong nabigay ko sa kanya. Wait, tatagan mo loob mo, Michael. Accept. You can now contact each other on Messenger. Hi, Kel! Uy! Hello, Liza. Bakit wala akong makitang pictures mo dito sa Facebook? Ay, sorry. Hindi kasi ako active sa social networking sites. Kinain na kasi ako ng mga libro. Ay, bookworm! Major turn on! Ha? Anong turn on? Nagta-drive ka ba? Hindi! Basta! Ay, may tatanong pala ako sa'yo. May naalala ka pa ba sa kabataan mo? May susulat kasi akong tula at script sa play namin tungkol sa childhood memories, pero kulang ako kasi hindi ko naranasan noon nung kabataan ko. Girl, you know, I have so much things na pwede kong ikwento sa'yo tungkol sa childhood ko. So, you know, I have this one friend. At ito na nga umpisa ng mahabang pag-uusap namin ni Elizabeth. Hindi niya ata maalala na kalaro ko siya noon. Dahil sa dami ng mga taong nagdaan siguro sa buhay niya.
Ito ako, halos bilang lang sa daliri ang mga taong nakasalumuha at nakausap dahil sa pagiging mahihain ko. Hanggang sa tumagal ng 1 linggo ang pag-uusap namin. Hello, who's this? Hello, this is Kel Mendez. Oh my god, you mean Kel? The one nakausap ko through Messenger? Holy Mother of God, your voice is so warm and deep. I've never expected this huskiness, ha? In fairness. Thank you for the compliment. Sorry, ngayon lang kasi ako nagkalakas ng loob tumawag kahit ang tagal-tagal na nang hiningi ko yung number mo. You're so much worth the wait. I've enjoyed our messages so much. Sobrang kalog mo and interesting na tao. You know? Ikaw din naman, sobrang saya mong kachat. Halos hindi na nga ako makapagbasa dahil atat na atat ako kakaintay ng replies mo. So touching naman. Don't worry, I have so much to tell you. Pero I want to ask you sana if you're free this Friday. Cause, you know, araw ni Valentine and I kinda have a spare ticket for a movie date kasi nag-cancel yung friend ko from Makati. Anyways, do you live nearby ba? Great to know. So, see you ha! Actually, I'm also from Makati. Oh, sorry. My professor just arrived. See you! Wait, hindi pa ako Shit, anong gagawin ko? Hindi ko pa nasasabi sa kanya na hindi ko kaya makipag-usap ng harapan. Nahiya na rin akong magsabi dahil baka hindi niya ako kakausapin. Hindi ko na alam. Baka ma-disappoint lang siya sa itsura ko. Shucks, the movie's starting in 10 minutes. Pero, why is Cal still not here? I was too excited pa naman, so I grabbed the popcorn and drinks na. I've been waiting here for almost 20 minutes. Pero, hindi man lang niya ako kinukontak. Maybe something happened? Yes? Oh, hello, Kel. Oh, why? Oh, is something up? Oh, I understand. Please rest and stay hydrated. You know, everyone is vulnerable to common cold these days pa naman. Pagaling ka ha. So I guess it's a solo date this night. Sa bagay, I need so much self-treat these days din naman dahil tambak nga ako ng schoolworks and projects, lalo na yung punyetang research na yan. I felt so stressed. So, it's time for some leisure. Let's go, Self! Nasa harap mo na, Kel. Nakaupo na siya dun eh. Lapitan mo na, bilisan mo. Michael Ferdinand Mendez. Grab the opportunity. Pero wait, talagang nanlalamot yung tuhod ko. Nilalamig ako. What if? No, Michael. You can't reason out again na may sakit ka. You're not a great actor, remember? No one will bite the bait sa rason mong ubo. Napakagasgas na niyan. Sorry talaga, Liza. Pero I'm very 11 months have passed at talagang napalapit na po kami sa isa't isa. We never failed to call or chat and text each other kahit paulit-ulit niya akong kinukulit na magpakita ng pictures ko or kahit video call man lang. I wanted to do it pero I really just can't. Kinulit niya rin ako na makipagkita dahil she found out na malapit lang din pala yung nilipatan nilang condo apartment sa bahay namin para sa pag-start ng freshman years namin sa college. Gusto ko sana pero sa tingin ko hindi kakayanin ng puso ko until one day. Michael Ferdinand Mendez, come here downstairs. Michael, kinakabahan ako. Ano naman bang nagawa ko? Hala, I remember. Ito na yung araw ng pagde-deliver ng report card namin sa bahay. Bakit naman kasi ganito tong school na napasukan ko? Oh my God, Michael, I am so proud of you, my son. The university just passed the word to me na you are the top student sa buong batch nyo this semester. I noticed too na napakataas ng grades mo. I am so proud of you. Thank you, Nay. So, pwede na pa akong umakyat? Hep, 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 anak. Napansin ko lang na noong mga nakaraang buwan, lagi mo nang hawak yung cellphone mo. At napansin ko rin na parati kang inspired pero nagkukulong ka sa kwarto mo. Are you seeing someone?
Pero it's impossible. Hindi ka naman lumalabas sa bahay maghapon kapag weekends at lagi ka namang on time umuuwi. So sino tong babaeng kausap mo? Ngayon naman eh. Ito na po, matagal ko nang gustong sabihin pero may kausap po ako 11 buwan nang nakakaraan. Naalala niyo po ba si Elizabeth? Michael. Si Liza, anak? Oo, siya yung babaeng kalaro mo noong mga bata pa lang kayo. Huwag mong sabihin sa akin na siya yung nakakausap mo. Tama po inay. Siya nga po. At balak ko po sana na ayain siya na maging kabigkis ko ngayong araw ng mga puso pero talagang nahihiya ako dahil sa itsura ko. Anak, magpapakatotoo na ako sa'yo. Lagi ko mang sinasabi na ikaw ang pinakagwapong nilalang na nakita ko. Alam ko na ang mga mukha natin ay considered na average kumpara sa mga artista sa mga telenovela. Pero ang alam ko lang ay ang puso natin at kagandaang loob ay walang maliw at ang pagmamahal na iniaalay natin ay hindi kailanman nagmintis. Nay, salamat po. Ngayon, alam ko na ng gagawin ko. Hello, Liza, ito si Kel. May tatanong kasi ako sa'yo. Uy, Kel, bakit napatawag ka? Are you busy this Saturday for Valentine's? Are you really asking me now? Baka magkasakit ka na naman ha, ikaw. No. Sinabi ko naman sa'yo eh. Pinaliwanag ko na hindi ko talaga kayang makipag-usap ng matino. Lalo na sa personal dahil may anxiety at napakarami kong insecurities sa katawan. Sinabi ko na rin naman sa'yo, I understand you. Naintindihan kita. I just wanna make fun of you dahil namiss kita. Dahil halos napakakonti na lang ng oras natin para magkatawagan at mag-usap sa chat. Alam mo ba, na sa tuwing tinatawagan mo ko, I consider myself very, very lucky dahil may isang taong hindi nagsasawang makinig sa kwento ko at hana siya sa buhay. Alam ko naman yun. Ikaw rin ang nagturo sa akin kung paano ko dapat pataasin ang self-confidence ko kaya look at me now. I am the Kel Mendez na hinubog ng isang Elizabeth Cruz. Hala, ang cheesy mo naman! You know nga na hindi pa kita nakikita like ever. Dahil dyan, it's a yes for me. I'll meet you at Ayala Triangle, 5 p.m. Michael, akala mo lang yun. Sige, I love you. I was waiting what? there. Binuhos ko lahat ng allowance ko para sa pag-rent sana sa buong park. Pero sadly, fully booked na daw para sa Valentine's. Hindi man naging magandang daloy, pero alam ko na ready ako para harapin siya. Hindi ko alam kung paano ako nakapasok dahil parang napakakonting taong nakikita kong nagdi-date ngayon dito. Kuya, bili na po kayo ng bouquet ng paper flowers na tinitinda namin. 25 pesos lang po para sa isang order ng set B. Kailangan lang po talaga namin kumita ngayon dahil nakaasa po sa akin ng mga kapatid ko. Meron din po kaming tindang customized bookmarks, 10 to 15 pesos lang po. Opo, kuya. Bili na rin po kayo sa amin ng Valentine's box. 50 pesos lang po para sa complete set. May box na may inclusions na chocolates, confetti at coats sa loob. May bracelet din po kami na locally made galing sa Pilipinas. Tapos laro na rin po kayo sa amin. May prizes po kami na Pringles, Ferrero kapag nakashoot ka ng bola. Kuya, may kadate ka po ba? Pwede po kayong magpa-picture po sa photo booth po namin. 20 pesos po yung isang strip with 3 photos na po. Michael, sige, bibilihin ko na lahat. Punta na lang po kayo, bigyan ko po kayo ticket. Pero may kikitain kasi ako eh. Pwede bang mamaya na lang? No, kuya, you need to come with us. I-blindfold na yan at kidnapin na natin si kuya. Wait, what?
At hindi ko na nga sila napigilan pa. Paano na lang si Liza? Baka tuluyan na siyang magalit sa akin dahil hindi ko na naman siya sisiputin sa pakikita namin. Aayain ko pa sana siyang maging girlfriend ko. Pero ano to? Bakit nakakaamoy ako ng halimuyak ng rosas? Scented candles? Is this a prank? Remove the blindfold now. Alam ko kung kaninong boses yun. Do you, Elizabeth Cruz, accept Michael Fernando Mendez as your lawfully wedded husband? Do you promise to love him, comfort him, honor and keep him, in sickness and in health, and forsaking all others, to be faithful to him as long as you both shall live? Yes, I do, Father. Paano mo nalaman ang buong pangalan ko? Ever since when we were young, hindi kita nakalimutan. Ikaw lang naman yung tanging lalaki nagtayo sa akin sa park noong madulas ako sa slide. You were the only person who played with me on the sandbox. We built castles. You helped me build my future dreams. Elizabeth, wait, you knew? Do you, Michael Fernando Mendez, take Elizabeth Cruz as your lawfully wedded wife? Do you promise to love her, comfort her, honor and keep her, in sickness and in health, and forsaking all others, to be faithful to her as long as you both shall live? What is happening? So, you don't? Yes, I do, Father. Is this an official wedding? But we're only 19. Don't be silly, Cal. Remember, when we were under the tree sa tapat ng bahay namin? You made me a ring, gamit yung mga nalaglag na sanga ng puno ng mangga. You promised me na papakasalan mo ko sa future. And I am claiming it now. Naalala mo yun? Alam ko, simula pa nung una, sa cinema. Baliw nakita kita, nangangatog ka pa nga. Natatawa ko sa iyo noon, hindi ko lang pinahalata. Nagulat man ako nung tinawag mo ako at sinabing may sakit ka. Naintindihan ko yun dahil simula pa lang naman, nung mga bata pa tayo, alam ko na hindi ka marunong makipag-usap sa mga tao. At alam ko rin na you force yourself na tulungan ako nung nadapa ako dahil mabuti ang puso mo. We rarely speak, we only played. Pero I cherish those moments as if yun ay pinakamahalagang parte ng buhay ko. And you may now kiss the bride. Hindi hadlang ang pakikipag-usap gamit ang teknolohiya at telepono sa pagkakaroon ng mabuting komunikasyon sa dalawa o higit pang tao. Ginawa ang mga bagay na ito para sa ikabubuti at ikadadali ng buhay ng bawat isa sa atin. Marami tayong dahilan kung bakit hindi natin kaya ang mga sa tingin natin ay hindi natin kakayanin. Pero sa lahat ng mga bagay na hindi natin kinaya, pasensya, dahil walang imposible. Komunikasyon ang susi sa magandang relasyon. Mapaharapan gamit ang telepono, pakikipag-chat o text, sigawan man o bulungan. Ang magandang koneksyon sa isang tao ang susi para sa paglago ng bawat henerasyon.